Sa taong 1600s, si Harry Sunny ng England ay napaisip kung paano niya palalaguin at palalawakin ang kanyang kaharian. Sa panahong iyon, maliit pa lamang ang kaharian. Ginawa niya ang lahat para sa karangalan at ikabubuti ng kaharian. Nagpatayo siya ng mga pamilihan at daungan para sa kalakalan. Pinagtanggol niya ang kaharian sa mga manlulupig at lalong pinatatag ang monarkiya. Naglakbay ang hari sa iba't ibang parte ng kaharian at tinanaw ang mga buhay ng ordinaryong tao sa paligid. Gumawa siya ng paraan para matulungan ang mga ito para mamuhay ng ayos. Pero higit nito, may isang bagay rin ang binibigyang importansya ng hari: ang pagkaroon ng isang anak. Upang makamit ang kanyang pangarap na palaguin at palalawakin ang kanyang kaharian, kailangan niya ng isang anak. May papasa ng hari ang kanyang tungkulin at pinapangarap sa pamamagitan ng kanyang anak. At isang araw, nangyari din ang inaasahan. Ito ang aming anak, ang tagapagmana ng kaharian ng Inglaterra. At balang araw, siya ang magpapalawak ng kaharian. January 28, 1604, pinanganak si Prinsipe Ronnie kay Reina Bea. Sa panahong iyon, binuhos lahat ni Haring Sunny ang kanyang pangarap sa bata at sa prinsipe ng Inglaterra. Tumayo ka, aking anak. Ito ang aking anak, ang susunod na tagapagmana ng kaharian. Ipinag-utos ko sa inyo na gawin niyo ang lahat. Gabayan niyo ang aking anak sa kanyang edukasyon, kalusugan, at ang importante sa lahat, gawin niyo siyang mabuting mandirigma para balang araw siya na ang magtataguyod sa ating kaharian. Masusunod po, kamahalan. At doon nga unti-unting nagsimulang bumuti ang kinabukasan ng prinsipe. Siya ay biniyayaan na maragyang buhay. Nakapag-aral sa Cambridge at naging isang statesman. Isang bagay na hindi pa nagawa ng mga prinsipe noon. Isa sa mga pinakamatalinong tao sa England sa kanilang panahon ang prinsipe. At siya rin ang nagsimula ng mga gawain ng parlamento. Hindi lamang sa pag-aaral bumuti ang prinsipe, siya rin ay nabiyayaan ng husay ng pakidigma. Tinagurian ang prinsipe na best swordsman of England. Marami nga ang pinagdaanan ng prinsipe, hanggang sa panahon na ito ay unti-unting sumusunod sa mga yapak sa pagiging hari ng kaharian. Magandang araw, kamahalan. Anak, mag-ibayo ka upang palawakin ang ating kaharian sa pamamagitan ng pagpapalawak sa mayagkunang yaman. Anak, gusto kong pumunta ka sa bansang Australia at ikaw ay kumuha ng maraming kayamanan at gawin ito para sa ikararangal ng ating kaharian. Punta ko sa ibang lugar naman. Sabupin ko sila upang maging malawak. At sa pagbalik ko, dala-dala ko ng ibang kayaman. Nasaan yan? Pumunta si Prinsipe Ronnie sa Australia, gaya ng utos ng kanyang haring ama. Alam niyang hindi mabubuhay ang kaharian sa sariling pinagkukunang yaman lang. Kailangan ding itong tumuklas ng ibang lupain, sapagkat ito ay ang mga paraan para umunlad ang kaharian sa pamamagitan ng pagdala ng mga yaman galing sa ibang ibayo at pagbenta nito sa mas mahal na halaga. At para gawin ito, sumakop ang prinsipe doon, hindi lamang sa pagpapaunlad
kailangan natin magpupulos ng maraming kasalanan. At ito'y ipunta natin sa mas malaking halaga upang lad ang ating ekonomiya at lalong lumakas. Anak, magkakaroon din tayo ng kasubuan sa mga bugis. At para sa ganung paraan, ay unlad palalo ang ating ekonomiya, ating karian, at sa ibang bansa. At doon, napalawak na ang karian ng England. Sa paglawak nito, sa mga lupain na sakop nito, may ibang pinagkukunang yaman na ang karian. May supply na ang karian ng kapital, tulad ng mga hilaw na materyales na i-produce dito sa karian at ibebenta din sa mas malaking halaga. Nakipagsundo rin ang karian sa mga burges para mapaunlad ang kalakal at ekonomiya. At dahil dito, mas naging matatag ang karian. Sa simulain sa isang karian, pinagkakaloob ng isang ama ang hari o ang ina ang reyna sa kanilang anak ang kapangyarihan bilang susunod na tagapagpamuno sa kanila. Sa pagpanganak ng isang anak sa karian, binibigyan na ito lahat na pangangailangan mula sa bata hanggang sa paglaki. Tinutukan na ito para maging gabay sa susunod na mamuno sa isang lugar. At ganito din ang mangyayari sa kanyang anak sa susunod na henerasyon. Ito ay paternalismo. Sa paglawak ng karian at pag-unlad dito, kailangan din ang mga iba't ibang yaman na hindi lamang makikita sa loob ng karian, kundi tutuklasin pa sa ibang lugar at gagamitan. Ganito lumawak ang mga karian. Ito ay merkantilismo. At sa tulong ng pag-unlad ng karian, ang pakikisundo sa mga borges ay isa sa mga dahilan. Magandang araw, kamahalan. Padayan sa tani. King Henry! King Henry, your daughter is here! She's a queen! King Henry? Dagdagan natin ang kanilang kapital para sa ganun paraan. Ay, record ay ni. Sige. Mag-yaw-yaw mo. Sa iba. Ronnie, pwede naman Sa Ronnie ibang nung bansa. Ronnie, pwede naman Ronnie. Ronnie, pwede naman Ronnie nung dili pa mo turtin. Di mo rin apit-apit bang? Mana? Ronnie! Ronnie! Picture. Ito ang aking anak, ang tagapagmana ng kaharian ng Inglaterra. Bilang araw, ito ang aming anak, ang magiging tagapagmana ng kaharian ng Inglaterra. At balang araw, siya ang magtataguyod at magpapalawak ng bansa. Tumayo ka. Ito ang aking anak. Ito ang aking anak, ang magiging tagapagmana sa ito ang aking anak, ang magiging
at tagapagmana. Hihigit pa sa'yo. Sa sinisiraan mo ang pangit na yan. Nahulog ka. Huwag na dapat sa'kin magduda. Akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Wala nang hihigit pa sa'yo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Liligaya ka sa pag-ibig ko. Akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Wala nang hihigit pa sa'yo.